Okay mga kapengyo ko, kahapon lamang binalita nga natin no, na naaamoy ko na at nararamdaman ko na malapit-lapit na talaga maglaban ito si Naoya Inoue at Janrel Casimero. Pero sa kabila ng yun mga kapengyo, no, lumabas nga sa news ng yahoo.com na kung saan nagpoprotesta o nagkakagulo itong mga Japanese na supporter ni Naoya Inoue or yung mga umiidolo sa boxing fans. Na kung saan tutol sila mga kapengyo no, na maglaban nga raw ito si Janrel Casimero at Naoya Inoue. Kung tayo naman mga Pilipino gustong-gusto natin na masaksihan at makita na sila namang mga Hapon no, hindi naman lahat pero karamihan ng ibang Hapon na nasa Japan ayaw po nila na makita pang maglaban si Janrel Casimero at ang kanilang Monster Kuno. Na kung saan mga kapengyo sa kadahilanan na hindi pa raw sapat ang mga nakalaban neto ni Utol Janrel Casimero para tapatan nga etong si Naoya Inoue. Kailangan daw dumaan pa siya sa mga ilang mabibigat na boksingero katulad nila Sam Goodman, Junto Nakatani at mga iba-iba pang mga malalupit na boksingero sa kanilang weight class. At doon naman mga kapengyo para bang sa pakiramdam lang natin mga Pilipino masyado naman atang pinagkakaisahan ng mga Hapon itong si Utol Janrel Casimero. Paanong hilaw pa? Paanong hindi pa hinog? Ang dami na pong nakalaban din ni Janrel Casimero na mga malalakas pa doon sa mga kinumpir nilang boksingero. Katulad na lang kay Sam Goodman na kung ako lang tatanungin, hindi naman ako masyadong bilib talaga kay Sam Goodman. Pero kung kay Junto Nakatani, bilib po ako dyan. Malakas din po talaga si Junto Nakatani. Nakita nyo naman yung kanilang showdown neto nga ni Naoya Inoue na talagang nahirapan din si Inoue sa kanya. So kung makakalaban nga ito ni Utol Janrel Casimero, magandang laban din po ito. Pero ang akin lang mga kapengyo, nung panahon na 3 times world champion po si Janrel Casimero, matagal na pong hinahamon no, ni Casimero itong si Naoya Inoue. Nagbigay ba ng kondisyon? Nagbigay din ba ng kondisyon itong si Janrel Casimero kay Naoya Inoue nung panahon na 3-time world champion siya? Wala naman. So kumbaga parang ang dami na lang rason no? Ang dami na lang rason na para hindi magkalaban nga itong dalawa. Pero syempre wag na natin patagalin, panoorin nga natin dito kay Sports Talk PH kung ano nga itong update ng balita about nga sa pagkakagulo o pagtututol ng mga Hapon. So agad nga pong binalita sa iba't ibang higanteng Japanese boxing news media outlet ang pag-angat sa WBO rankings ng ating pambato na si Janrel Casimero bilang number 4 super bantamweight contender para sa WBO belt ng Japanese monster na Naoya Inoue. Isa sa mga nangunang nagbalita nito ay ang Yahoo Japan. Kaya naman tila nagkagulo ang mga Japanese boxing fans at mainit nila itong pinag-uusapan ngayon sa Twitter X app. Subalit sa kasamaang palad nga po negatibo ang kanilang pagtanggap sa balitang ito. Dahil kung ang mga Pinoy fans ay nagdidiwang ng dahil sa mas napapalapit na sa katotohanan ang inaasam-asam nating lahat na laban ni Casimero kay Naoya Inoue, ay kabaliktaran naman nga po ang reaksyon ng mga Hapon. Kagaya na lang sa isang fan na ito na kahit umano number 4 na si Casimero sa WBO, ay dapat daw muna nitong labanan ang mga bigating boxer ng dibisyon. Kagaya kila Muradjon Akhmadaliev, Junto Nakatani, Sebastian Hernandez at iba pa bago ito maghangad na labanan si Inoue. Grabe rin tong fans na to no mga kapengyo. Isipin mo kung magbigay ng suggestion ganun-ganun na lang. Hindi ba niya alam bago rin nakapunta ng 3 times world champion si Janrel Casimero napakadami rin niyang pinagdaanan. So tayo kasi sa social media, sa totoo lang real talk mga kapengyo napakadali lang natin magsalita hindi pa pwedeng lumaban kay kay Naoya Inoue, kailangan yan meron munang makalaban siya na mas mabibigat. Bakit? Si Luis Neri ba hindi ba mabigat na kakalaban din? Diba? Minamaliit nyo si Luis Neri yun nga rin yung isa sa nakapagpabagsak sa nyo, sa monster nyo. Real talk mga kapengyo, ito real talk na usapan lang. Diba? Pinamaliit nila yung tinalo ni Casimero samantalang pinabagsak nga nun si the monster nila Kuno. Kung saan nanalo lang naman si Monster dahil nga kumbaga alam naman natin na malakas din talaga si Monster at mataas ang kanyang stamina na kung saan kaya niya rin talagang pabagsakin eto si Luis Neri. Pero mga kapengyo, hindi kakalabanin ng monster nila Kuno yun kung hindi rin bigatin si Luis Neri. So bakit etong isang Japanese sinasabi niya na kailangan daw makalaban muna ni Janrel Casimero sila Junto Nakatani, Sebastian at kung sino-sino pa, Sam Goodman, na para daw mapatunayan, para raw deserving talaga etong si Janrel na makalaban nga yun. Naku po, doon pa lang talagang tutol na ako mga kapengyo. Wala akong bilib doon sa komento nung Hapon na yan. Kasi unang-una sa lahat na kay talaga yan, na kay Naoya Inoue yan.
kung gusto mo talagang labanan yung aming kampiyon sa Pilipinas, labanan mo na para magkaalam-alam na. Ito na yung sinasabi ko kahapon, di ba? Sabi ko nga sa inyo, pag lumihis dito si Naoya Inoue, isa lang ibig sabihin nito, takot talaga siya. Ayaw niyang labanan si Janrel Casimero dahil yung style ni Casimero na laging nagle-left hook at malakas yung kanyang panuntok, siguradong pwede pong matulog kasi, no? Etong si Naoya Inoue, pasok po doon sa style ni Naoya Inoue, etong ang style neto ni Janrel Casimero, 'di ba? Ang akin kasi mga kapenyo kagabi, 'di ba? Sabi ko naman sa inyo, pag natalo dito si Casimero sa laban na to, okay lang, tatanggapin natin ang buong buo. Ang importante, napatunayan na ni Casimero or napatunayan na ni Inoue na tinalo niya talaga ang isang Janrel Casimero at siya ang karapat-dapat na maging pound for pound king. Wala na tayong masasabi ron, no doubt, pag nagawa niyan talunin si Janrel. Pero sa ngayon mga kapenyo, na napakarami nilang dahilan, talaga naman nakakapagduda yung kakayahan ng isang monster. Bakit sa dami-dami ng pwede niyang banggain, ang dami niya ng binangga ang dami niya ng tinalo, bakit ito yung lagi pa rin niyang pinapakawalan, si Casimero? Diba? Kumbaga, ito talagang ipit na. Kumbaga, kailangan niya lumaban ngayon 2026. So, kung mamimili pa siya ng ibang opponent, diba? Bago niya makalaban si Bam Rodriguez, kung mamimili pa siya ng ibang opponent, talagang iniiwasan niya na si Casimero. So, yan mga kapeyo, comment nyo down below kung sa palagay nyo, tama din ba yung aking opinion? At syempre, comment nyo rin yung opinion nyo para mabasa ko rin.